Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa matagdag subscriber. No? Number 87 no, bunyog, malapit na ho eleksyon mga friend. Ha? Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito kay Attorney Libayan. No? Si Idol. Sa topic niya pagtungkol kay Tulfo. 103,000 views. No? Attorney Conti sa papadismiss na ICC case ni Rodrigo Duterte sa ICC dahil papadismiss, edi parang malapit na ma-dismiss. Papadismiss na no? Pinang ayon sa thumbnail niya, pakinggan natin si Atty. Libayan. Mga live stream. Mga bansa natin, May 12 po. No? Lalo na yung mga kabataan, parang awan nila. Lumabas po tayo at bumoto para sa Pilipino at huwag po tayong bumoto para sa mga cancer ng lipunan yung mga political dynasty na yan. At may political dynasty mga bansa natin sa Baguio. Ito yung Go Family. Parang awan nyo na ho. Kung meron kayong gustong kinabukasan na maganda, kung meron kayong gustong Tama si Atty. Libayan. Huwag na kayo bumoboto ng mga dinastiya. Ang dami ho dyan. Putik yan. Oo, sa Senado. Nadami. Putang ang klase. Ba, Atty.? Tuloy. Mana doon sa inyong mga anak at magiging apo. Magiging anak o magiging apo. Apo o kaya anak. Ayun yung mas magandang pamahalaan. Mas maayos na mga leader. Okay? So, huwag bumoto sa mga cancer ng lipunan. Mga gaya ng Duterte. Okay? Dito na tayo mga kapatid natin sa On Point with Pinky Wet. Bakit? Kasi nga, nandito si paborito rin nating lawyer, mga kapatid natin, si Attorney Conti. Okay mga boss wag ho kayong mga bumoto ng mga cancer ng lipunan. Pakarami. Ng puta na. Senador pa yung iba. Mga cancer. Tama si Atty. Libayan. Tuloy. Siya yung yung siyempre magaling, abogado yan, di ba? Magaling lawyer ng mga EJK victims, kung saan siya rin yung inaakusahan na promotor doon sa pagtatanim ng mga biktima daw sa EJK. Okay? Pero this is a different point. Okay? Ang punto dito mga kapatid natin ay legal insights with Attorney Cristina Conti. Okay? Kasi nga may defense na strategy itong mga Duterte. Let's look at it, okay? Former President Rodrigo Duterte formally asked the International Criminal Court to dismiss the crimes against humanity case filed against him. Okay. So, alam niyo mga kapatid natin, any lawyer will not be shocked. Okay? Dito sa ginawa nila na magpa-file sila ng motion to dismiss the case. Okay? That is the purpose. Okay? That is Totoo naman yun. Basta depensa ka, di hanggat maaari, pa-dismiss mo yung kasong nakapile sa kliyente mo, di ba? Tuloy. Goal of every accused in a criminal case. His lawyers say the court left the ICC in March 2019 while the court authorized the start of the investigation on September 20, 2020. Okay, kapatid natin ito, pinaliwanag na rin ito ng isang Associate Justice, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Associate Justice Panganiban yata yun sa isa sa mga column niya. Diba? 21. The defense team's move comes 4 months before the confirmation of charges. Sabi ni Connie Cabanillas, magaling na attorney na nagsabing pang mayaman lang ngayon. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, lahat naman ng mga abogado magaling. Okay, magaling. Pera ako. Ouch. Ouch. Hearing set by the court. Let's get on point with ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. She joins us via Zoom. Attorney Conti, welcome to the show. Thank you so much for your time. Nakikita niyo ba nasa likod niya na yan? Ito, libro na maliliit. Caudal ang tawag dyan. Let's talk about the strategy of the defense, basically saying that the ICC has no jurisdiction because the investigation on the crimes against humanity had begun when the Philippines had already left the ICC. Number one, were you surprised that they questioned, first and foremost, the jurisdiction of the ICC?
Well, no. They've been at this since day one. They've said that, Hindi naman since day one lang. Well, syempre, since day one. Kasi pag akusado ka, ganun talaga. Ganun talaga. ICC has no jurisdiction. And it took them about a month and a half to formalize this question or challenge over the jurisdiction. It is no surprise as well because this has been previously raised by the Philippine government in their submissions regarding the deferral of an investigation. But for us, there already has been... Naalala niyo ba kung anong nangyari dito? Nagkaroon kasi ng deferral ng investigation. Tapos, nagkaroon ng bagong prosecutor. Di ba? Clear direction or indication about this matter. And it is that the ICC retains jurisdiction over any matter under consideration. Sabi ni Attorney Batang Hamog, magaling ka din naman, Attorney, napapalabas mo nga tanong sa bar exam. O naman, tsamba lang yun. Ay, nako. Actually, maraming nagte-thank you sa akin kapag may nasasalubong ako ng mga bagong lawyers. Parang, manunod ako sa'yo, daming lumabas dun sa mga dinidiscuss mo sa videos mo. Kasi nga, yung bar exam, mahilig din talaga yung mga nandoon sa mga current events. Kaya maganda ring manood ng batas natin kapag ikaw nag-aaral ng abogasya. Kasi malamang lalabas sa bar exam yun. Di ba? But for us, there already has been clear direction or indication about this matter. And it is that the ICC retains jurisdiction over any matter under consideration by the court, even after it has withdrawn. Okay, and, ang isang ano kasi dito mga kabatas natin, no? Ang isang argumento din dito, yung kay Justice Ascuna, Associate Justice Ascuna, na sinabi niya na if it is under consideration by the court. Ngayon, sabi nga dito yung prosecutor kasi, okay, ay under the court. Okay? And they're talking about specifics, investigation. And we'd also like to raise that the court, through the Office of the Prosecutor, had already opened a preliminary investigation in February 2018 before we withdrew. And so that's going to be the two contending... Actually, agree din ako kay Justice Ascuna. Agree din ako kay Attorney Conti dito. Kasi nga, malinaw naman yung batas. And that's why in the first place, sabi ko nga sa inyo, let's not mess with jurisdiction anymore. But dun sa Supreme Court of the Philippines, that was a missed opportunity because they were looking at the wrong angle. Yung Supreme Court daw, looking at the wrong angle. Kasi nagdesisyon na yung Supreme Court na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Di ba? Yun ang desisyon ng Supreme Court para kay Atty. Libayan, parang mali ka. The Supreme Court is looking at the wrong angle. Parang mali sa kanya yung Supreme Court ng Pilipinas. Tuloy. In this challenge. Attorney Conti, there are two words here that are normally or often interchanged. It's preliminary investigation, and what's the other one? Oh, it's preliminary examination. Examination. The other one is investigation. Okay. You're familiar with this because in the Philippines, it is preliminary investigation, PI. In the ICC, it's split up. It's PE and I. Okay. What does preliminary examination exactly mean? Does it mean that it is the beginning of an investigation? Essentially, in a sense, yes, because the ICC will be looking more closely into a situation. That's what they call it. It's not yet a case. It is a situation where they will look and answer the question, to be simplistic about it, are there crimes committed in the territory which are covered or within the scope of the authority of the ICC? They're going to look at, are these murders part of a widespread and systematic campaign? Are these attacks against the civilian population? So clearly, it is, quote-unquote, and in a generic sense, it is an investigation into the situation. But why? Tama naman. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo kung bakit ICC bulok, mga kabatas natin. Because of the very fact also that they have so many terminologies. Dito, maraming beses niyang dinidiin na ang ICC ay bulok ni Atty. Libayan. Bulok ang ICC, ha? Tuloy. That are surpluses or merely there to confuse people. Like for example, yung examination tsaka investigation na yan.
Tapos isa pa ito mga kabatas natin ha. Itong ICC na ito, they really are so atat na makahawak ng mga kaso para magkaroon sila ng Bigat yun mga pre na. Yung daw ICC is so atat na makahawak ng mga kaso. Hindi ba ang hinahawakan kaso lang itong ICC, yung mga heinous crime? Hindi naman basta-basta kaso hinahawakan ito, kaya kukunti lang yata ang kasong nasasampa rito dahil yung mga war crimes ang napupunta rito, di ba, attorney? Hindi naman basta kaso-kaso ang hinahawakan ng International Criminal Court, di ba? Kaya hindi sila atat. Kung may magsampa sa kanila at alam nilang talagang mabigat na krimen, kagaya na nangyari dito sa war on drugs ito si Digong, bilang court of last resort nga pag hindi gumagana yung hustisya ng bansa, kagaya na sa atin di ba? Wala silang kundi tanggapin ng kaso. Tuloy. Ng pondo, kaya hindi nila kino-consider mga kabatas natin yung kanilang purpose bilang court of last resort. Okay? Kasi nga i-explain ko sa inyo ang essence ng isang court of... Yun nga ang purpose di ba? Pag walang hindi gumagana hustisya doon sa bansa na yun, sa kanila tumatakbo yung mga tao, di ba? Kagaya na nangyari nga dito sa Pilipinas. Sige, tuloy pa natin. Last resort. Ang essence ng isang court of last resort, ibig sabihin, you went to other courts. Like for example, here in the Philippines, okay? Mga kabatas natin, it is only very exceptional for people to go directly to the Supreme Court. Hindi ka makakapunta sa Supreme Court only in exceptional cases. Why? Because the Supreme Court is a court of last resort. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, bukod sa pagiging final arbiter, ang Supreme Court, okay? Ang Supreme Court, kapag pumunta ka sa kanya without actually taking into consideration the purpose of the Supreme Court being the last resort or the final arbiter, okay, i-dismiss yung kaso mo. So like for example, if you want the court to try facts, hindi ka pumunta sa trial courts, dismiss yung kaso mo. For example, you can go to other courts, but you went directly to the Supreme Court, dismissed yung kaso mo. Pero dito sa ICC, mga kabatas natin, meron ba silang ganyan? Wala. Meaning, ganyan kabulok yan. Because the rules... Ganyan kabulok daw yung ICC na yan. Bulok para kay Atty. Libayan, yung ICC ha. Tuloy. Rules actually doesn't even protect the sanctity of this so-called ICC being a court of last resort. And going back to the point dyan sa confusion between examination and investigation, si Atty. Conti mismo nalilito. In essence, it is also an investigation, sabi niya. Ganyan kabulok ang ICC, mga kabatas natin. Tapos proud na proud kayo sa ICC. Kadiri kayo. Kadiri. Tama na mga friend. Proud na proud daw tayo sa ICC. Kadiri raw tayo. Attorney, saan pupunta yung mga biktima nung EJK ni Duterte? Saan pwedeng pumunta? Yun lang tanong ko, attorney ha. Dito naman walang mapuntahan magsampa nga ng kaso dito, nadidismiss lang tingnan mo yung kay Kibuloy, sinampa doon sa Davao, dismiss. Pero pagdating sa Court of Appeal, nag-apila sa Department of Justice, merong probable cause. Magulo talaga mga pre ng korte-korte, di ba? Pero isa sinasabi ni Atty. Libayan, kung para sa kanya bulok ang ICC, saan pupunta yung mga biktima, libu-libong biktima nitong war on drugs ni Duterte na nawala man lang nakakuha due process?
Hindi naman sila pwede magsampa dito. Ha? Wala kang kaso rito eh. Di ba? Sumugod pa nga si Duterte, pumunta sa Senado, di ba? O, ano nangyari sa Senado? Naging katawa-tawa lang yung Senado eh. O, pumunta rin sa Kongreso. O, hindi nga nila makontempt eh. O, nagmumura rin sa Kongreso, sa Senado eh. O, yung Digong eh, di ba? O, may nagawa ba? At saka yung patayan na yan, magmula pa doon sa Davao. Yung death squad ni Duterte, marami nang pinatay. May nakapagkaso ba? Yun lang ano ko, Atty. Bayan. Meron bang nakapag-file ng kaso? May sheriff na sinapak doon sa Davao eh. Sheriff ha? Oh, nakakasuhan ba yung sumapak? Si Sara Duterte? Saan pupunta tao? Para lumaban sa ganyang klaseng kalakas na nilalang. Oh. Yung Sara Duterte, katakot ang ano, walang nakakapagsampa ng kaso. Oh. Saan pupunta yung tao, Atty. Libayan? Sige nga, kumbulok ang ICC ha, para sa'yo. Saan pupunta? Okay? Tsaka yun nga, hanggang ngayon, kinukustyon ng abogado nitong si Duterte, yung jurisdiction ganun ganito. Kaya itong pamagat ito eh. Ayun. Atty. Conti sa papadismiss na ICC case ni Rodrigo Duterte. Dahil yun nga, ganito. Wala raw jurisdiction, mga ganyan-ganyan, no? Para sa kanila. Para sa ICC, meron eh. Oh. Kaya dito magkakatalo talaga mga friend. Pero pag ito, na-dismiss ang kaso ni Duterte rito dahil sa sinasabing walang jurisdiction ng ICC kay Duterte, patay. Hindi na ano. Yung ICC, ano nyo na yan. Tama, ang sabi ni Atty. Libayan. Bulok nga yan. Pag na-dismiss yung kaso dahil sa gagaling daw nung abogado, sabi nito si Harry Roque dahil nag-file na nga raw di ba? Ito. Sa wakas, dinismiss na ng ICC ang kaso ni Tatay Digong. Heto na, confirm. Roque, dismiss na ang kaso ni Digong sa ICC. Pakinggan natin to 50 araw. Salamat sa Diyos. One day ago lang ho ito. At meron 219,000 views. Matapos daw 50 araw. Salamat sa Diyos daw. Sabi nito si Roque. Nag-file na rin ng kauna-unahang pleading ang mga abogado ni Tatay Digong para siya'y mapagpalaya. Ito po ay isang challenge sa jurisdiction ng hukuman na matagal ko na pong sinasabi na ito talaga ang dapat i-file. Tsaka na yung provisional release kasi gaya ng sinabi ko dati sa inyo, ang provisional release, wala po ako nakita na kahit sinong akusado ng core crimes, gaya ng humanity na ginamit nila kay Tatay Digong na nabigyan ng provisional remedy. Tsaka yung provisional remedy, hindi rin sa Pilipinas yan, sa ibang miyembro ng ICC. Pero mabuti naman, after 50 days, na-file na itong challenge to the jurisdiction na parang motion to dismiss. Ang hinanakit ko lang, bakit naman pinayago matulog sa tulungan ng 50 araw ang ating Tatay Digong bago mag-file ng ganitong... Saan patutulogin? Sa hotel. Talagang malalalali rin to ng mga friend. Hinanakit daw niya at natulog daw na 50 araw yung Tatay Digong niya sa ICC. Tuloy mo. Lack of jurisdiction. Siyempre, alam nyo na ang dahilan yan. Ang linalaman ng petisyon ay dahil nga po pangalawang taon na nasimula ng preliminary investigation ng hukuman at dahil dyan ay lampas na isang taon na dapat nagsimula ng preliminary investigation ng hukuman. Ang rational po nito, ang Rome Statute po hindi mandatory. Libre mga bansa magdesisyon kung sumapi at libre ng mga bansa. Tama na yan, no? Yan ang mga ano niyan. Madidismiss na ang kaso ni
Digong. Roque, dismiss na ang kaso ni Digong sa ICC. Thumbnail nila, no, mga friend. Ito na sa atin dyan, mga friend. Popcorn na lang ang natin dyan. Popcorn, tsaka kape, o soft drinks, whatsoever. Kung madidismiss nga ang kaso nitong si Digong sa ICC, sa loob ng ilang taon na nag-intay ang mga biktima nitong si Duterte, sa halip na may maa-aresto pa, may kalabas pa ng warrant of arrest para dito sa mga kasapakat ni Duterte, dito sa war on drugs niya, na libo-libo na matay, pinadidismiss na. Pag na-dismiss yan, tama si Atty. Libayan, bulok ang ICC. Matay mo, nag-issue kayo ng warrant of arrest, yung pala, wala na kayong jurisdiction dito. So, mabigat yan, mga friend. Hindi ho yung katang-isip. Hindi ho yung katang-isip. Hindi ko naman pwedeng masabi na nabayaran yung mga judges na yan para i-dismiss nga yan. Through lack of jurisdiction. Mga friend. Yun lang yan. Kung sakaling madismiss nga ang kaso ni Digong sa ICC na sinasabi ni Harry Roque, tama si Atty. Libayan, bulok ang ICC. Ganun lang kasimple yan. Bulok. Wala silang tumira kayo ng tumira, nag-issue pa kayo ng warrant of arrest, pagkatapos wala pala kayong jurisdiction. Kayo, mga inutil kayo dyan sa ICC. Ganun ba yun? Nakaset sa September 23. Ngayon ang ginagawa ng mga abogado, sila Koopman, hindi na paaabutin na September dahil kailangan ikang pauwiin nyo na si Digong. Wala kayong karapatan, dismissin nyo yan. Parang gano'n titignan natin, mga friend, kung tama nga si Atty. Libayan. Ngayon, kung tama siya at na-dismiss yung kaso ni Digong, saan ngayon? Parang nababoy na ng todo itong administrasyon ni Bongbong. Diba? Markila pa sila ng private jet para idala na yung si doon. At maraming diskusyon. Sa pagkakadala dito, merong kinidnap, merong marami, di ba? Kung ano-anong daldal. Tingnan natin. Ayan na lang ang ating aabangan, mga boss, no? Kaya lang, yun nga, kawawa naman yung libu-libong mga nangamatay. Dismiss ang kaso ni Digong. Kung sa ICC na-dismiss, dito pa, sa Pilipinas, hindi nga maisampa-sampa Ang matindi niyan, sabi nga ni Babali, ni Haba na Baba, gusto niya pang makasuhan yung mga Rimulya, Torre, Ambassador Macanilaw, tapos basta yung mga umaresto, kidigong niya. At ginagamit niya ngayon ang kanilang secret weapon na ombudsman. Magkulab na tayo, mga friend. Basta yan lang. Pag na-dismiss nga itong kaso na to, tama si Atty. Libayan, bulok yung ICC na yan. Yun lang ang tanong dyan, ba, mga friend? Saan magsasampa ng saan hihingi ng hustisya ang mga libu-libong namatay doon sa war on drugs nitong si Duterte? Inaamin niya yan, Kaya talaga yung pinaka-depensa nila sa Koopman na hindi na makarating sa September 23 dahil pagdating doon, pag yan talagang nag-full bloom na yung trial niyan, wala na silang may depensa dyan kasi mismo si Digong inamin niya Kaya dito sila pipit dito na kailangang hindi makarating sa September 23. Yun ang depensa ng mga abogado nito si Duterte, di ba? Yun. At yun nga, sabi abogado Duterte, pinapanood daw niya yung ginagawa nito si Amy Duterte na nag-contact ng doon sa Senado, pinatawag yung mga umaresto, baka raw magamit niya yun tungkol sa ICE. Basta,
Pag nakalaya si Digong, bulok yung ICC. Tama si Atty. Libayan. Yun lang yun, mga friend. Mag-collab na tayo. Shout out Librado Ludovico. Blessed Saturday morning, Karoks, at sa lahat ng ka-warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. At ang dinambong Digong nyo unti-unting lilimasin ni Kupalman, sabi niya. Wala, mukhang papadismiss na ni Kupalman Tsaka ni Jub, dalawa abogado, diba? Si Pista Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga kawaros. Anong klaseng kapatid yan? Matimbang pa sa kanya ang tubig kaysa sa dugo. Ewan ko sa'yo, Amy, wala kang kwenta kapatid. Tinuring kang tunay na kapatid, pero ikaw, turing mo kaaway, bahala ka sa buhay mo. Nakakasuya ka na. Paano kaya ang mga anak siguro di na nakakaharap ng maayos ang madlang people? At kila PBBM. Ay, ewan ko sa'yo. Wala na, yung mga anak nito. Baka hindi na rin makaharap kay Bongbong K54254, shout out. Tyrox, natawa ako sa mga sinabi mo. Pinaalala mo yung mga spoiled brat na mga anak nung politiko nung panahon nung nasirang PEM. Pero totoo lang tayo, tama po kayo. Palibhasa kasi sa abroad na nag-aral sila BBM. Nung kaya medyo naiwas sa gulo. Puwera na lang yung iskandalo ni Amy nung nakidnap kuno si Manotok. Nakalimutan mo banggitin, Tyrox. Nakidnap nga talaga si yun ang balita na mukhang nakakurso na dahil siya ni Haba na Baba, di toda siya. Mahaba yun, baka kala nyo. Balita ka, mukhang pati si Aurora P1 hindi ako na magsalita dyan. Mamerto Jr. Salonga, shout out. Good evening po, Karoks. Wala nang nagawa sa bayan, kundi ubusin ang pondo ng bayan. Puro anomalya. Pinupuri pa ng ilang kababayan natin. Nakakalungkot. Wala nang pag-asa ang bayan natin. Dahil sa ganyang klase ng politiko yan ang nagpahirap sa atin. Totoo yan, Mamerto. Chupista Bunao. Grabe talaga, parang manok lang sa kanila ang buhay ng tao. Naku po, PBBM, bakit pakitapusin mo na po ang sinimulan mo po? Diba? Ricardo Campo, shout out. Karoks, ibang klase ito si Amy. Mas kinampihan pa yung mga demonyo, pero naniniwala na magwawagi pa rin ang katotohanan. Diba? Jab Alvaro, shout out. Si Pista Bunao ulit Tama ka, David. Nanlalamig na ang mga DD shit, kaya gumagawa ng ingay, wala namang pumapatol, di ba? Jokihano. Karoks, grabe, Baba. Karoks, grabe si Baba. Gagawin lahat para bumebeng ba sa kanyang kupal talaga. Chupista ulit Nawa po'y mabigyan ng parol sila Jimmy Guban at Marta Guba. Uubusin lang naman ni Koopman ang yaman ng mga Duterte na galing sa kaban ng bayan. Yun ang totoo niya, mga friend. Pag hindi na ipadismiss nitong si Koopman at saka itong isang abogado niya, hindi nagtagumpay yung kanilang jurisdiction na agromento at nakarating ng September 23, tapos na yan. Hanggat maaari, pipilit nila na walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. Yun. Yun lang yun, wala na iba Pag nakarating kasi sa yung full bloom trial na yan, wala nang panalo yan. Aminado siya sa mga pinagagawa niya Ba sabi niya, ang tanging kasalanan ko lang yung EJK. Extrajudicial killing nga, yun daw. Naamin niya naman lahat Kaya talagang yung mga abogado niya, dito ang diin yan, didiinan yan dito, walang jurisdiction ng ICC. Yun. Pag pumayag ang ICC na wala silang jurisdiction dito kay Digong at pinalaya nila yan,
Ibulok nga yan. Tama si Atty. Libayan. Di ba? Jociano. Miss niya na ang halimaw. Wala siyang bembang. Kaya tinabla si BBM. Bembang? Yung bembang. Chipisa mo na ulit oh. Hala kuya, talagang maraming zombies dito lang sa atin. Ipinasahan ko nga ang anak ng pamangking ko yung pambubugbog sa bar. Hala, ang sagot po ba naman edited lang daw po. Nakakaawa silang hanggang ngayon bulag sa katotohanan. Totoo yan. Tsaka nagsalita yung Pulong. Panood ko. Nakita nyo yung di nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo pa kaming iboto, di iboto nyo kami. Kung ayaw nyo na, wala kaming magagawa. Ganun lang kasimple salita ni Pulong. Napanood ko. Para bang utang na loob ng mga taga Davao na ibinoboto sila. Puta. Kaya katibay yung Duterte, di ba? Ted, shout out. Malala na si Aimee. Kinakasuhan ng matataas na opisyalis ng bansa. Aimee, maghunos dili ka. Mundo Cheng, pinakawalang hiyang kapatid sa ina itong Aimee Romualdez Lacson nito. Anong dahilan kung bakit ganong na lang ang pagmamalasakit ipagtanggol ang isang mamamatay tao at nagbaon sa utang ng ating bansa? Aimee, baliwala ba sa iyo ang mga biktima ni Digong sa mga pinagpapatay ng pinapanginoon mong si Digong? Ano mo ba itong killer na si Digong sa iyong buhay at ganun na lang iyong pagtanggol kahit na laitin mo ang iyong kapatid? Basta mukhang malalim talaga ang kanilang pinagsamahan, pare Mundo. Mukhang napakalalim ng baon ng kanilang pinagsamahan. Mundo Cheng ulit oh. Ang akala ni Aimee, may kahihinatnan ang ginagawa niyang pagtanggol sa mahal niyang si Digong. Bokya yan. Bokya ka, Aimee, at bobo pa. Kahit sino ba ang pangulo at may power, tanga ka. At habang pinagtatanggol mo si mahal mo, ay lalo ka lang nababaon sa kahihiyan. Tanga. Daig mo pa yung mga anak kung ang tanggol. Bakit nga ba? Mas masawal pa siya sa mga anak ni Duterte kung magtanggol, di ba? Kaya sabi siya malalim eh. Ted ulit oh. Nag-Dobby Beams lang noon si Marcos Sr. Sikat naman, karaoke. Recorded daw yun, halinghing ni Dobby. At kinantahan pa ni Sr. ng Pamulinawin. Kanta naman ni Kibuloy, Palmolive namin. Mistisang Bangos na shout out Pag nakawala yang si Digong, for sure gagantihan. Si Sara nga pag naging presidente raw siya, gagantihan niya yung mga taong kumalaban sa kanya. Puro revenge, anger ang pinaiiral. Sana makumbik siya sa impeachment hearing para mabawasan ng kayabangan at mga mamatay tao sa Pinas. More power po tayo. Salamat na ka. Mundo Cheng ulit oh. Hoy, kayong mga palamunin ng bayan, ng mga senador, kung may kahihiyan pa kayong natitira, magsitigil na kayo sa kalalamon at ng inyong pamilya ng pera ng bayan at ganoon din ng nangangarap na maging senador na mga walang alam na gusto na ring makilamon na si Ipe, Willie, Bato, Lapid, Robin, Tolentino, lahat ng mga tuta ni Digong. Totoo yan. Mistisang Bangos ulit oh. Ang mga Duterte puro init ng ulo ang pinaiiral tulad ni Pulong. Viral ngayon ang ginawa niyang pananakit sa isa sa nagtatrabaho sa bar dahil hindi lang nagkasundo sa babae, mangbubugbog na. At sasaksakin nga anak eh. At least kinuhanan nung mama si Pulong, congressman pa naman siya. Dapat pinangangalagaan niya ang mga constituent niya. More power po tayo. Wala. Anong pangangalagaan? Sila dapat ang pangalagaan. Ganon niya. Mundo Cheng ulit. Hanggang dito pa nga sa Canada nga naghihikayat ang mga
Naghihikayat at nagpo-post pa ng isabong yang si Atong Ang. Pero hanggang ngayon, wala pang nananagot sa pagkawala ng third port sa Bungero dahil si Atong Ang ay best friend ni Digong. At yan ay sabong na yan ay ugat ng krimen at pagkasira ng pamilya. Totoo yan, mundo. Mundo Cheng ulit. Sana lahat ng mga negosyo ng mga Duterte ay wag na wag tangkilikin ng mga mamamayan para bumagsak dahil ang mga puhunan na trilyon-trilyon ay galing sa mga pagnanakaw sa bayan. Mistisan bangus ulit to. Si Manang Aimee naman, nakakainis na yung mga pinaggagawa niyang hearing. Paulit-ulit na lang, dapat hayaan na lang maliti si Digong para mapatunayan niya kung guilty siya or not, kung malaki ang tiwala niyang malinis ang pagkatao ni Digong. Hindi sila mag-aalala. Siguro alam nilang guilty si Digong kaya ginagawa nila lahat para maiuwi dito kahit alam nilang maraming kasalanan ang Digong yun. More power po tayo. Ganun nga, wala talagang gagawin. Rain, wala. Talagang ipipilit nila na mali. Ha? Mundo nito. Bakit ilan ba ang buhay ng mga Duterte? Bakit para bang takot na takot ang mga mamamayan sa mga hinayupak ng mga lahing ganit na ito? Ang sagot dyan ay itumba ng lahat ang mga lahi nila. May magagawa pa ba sila? Putepok na ang mga yan. Wala na sakit ng ulong bansa. Araw-araw na lang sila na lang pinag-uusapan. Nakakasawa na. Puro na lang tayong ngak-ngak. Buti pa, ubusin ang mga yan. At ang dasal ko sana mayroong maglakas loob na tatapos sa mga yan. Sana. Pinoy C. Salt Bay, shout out. Former Marcos and former Duterte are the same. They kill innocent people and both of them are dictator. Kaya nga may people power kasi may ginagawang masama. Si Duterte naman, hinuli ng ICC kasi may ginagawang masama. Parehas lang sila. Sang-ayon ako sa iyo, Pinoy. Perde San Juan, no? Good evening, Karox. Karox, nung panahon ng dating administrasyon Duterte, wala silang kinasuhan sa ombudsman. Puro piansado dahil tao nila si Martires. Ngayon, administrasyon Marcos, maghahain sila ng kaso sa ombudsman laban sa Marcos. Hanggang September na lang ata si Martires. Diyan na ang ombudsman at papalitan na ito ni Marcos administration. Walang mangyayari dyan hanggang 2028. Weather lang yan. Naku, Aimee. Ano ka ba talaga? Marcos o hindi? Ewan ko dyan. Kalat ni Baya, shout out ha. Michelle Edwin, shout out. Mike. Sabi ni Kalat ni, good evening Kasani. Balutahin mo na ang mga kungas. Mga yan. Hala, bira. God bless your family. God bless Kalat ni. Kalat ni ulit, ganito ang mga banat dyan. Duterte. Yan si Raulo, no? Ted, balitang pinalayas ng Dutch Police ang mga DDS sa park sa harapan ng ICC building. Bukod daw sa maingay, may kakalat pa at nagluluto daw ng iba. Isa pa, pinangaralan na daw ni Digong supporters ang park. Pinangalanan ng mga Digong supporters ang park na Duterte Park. Kaya sabi ni Bad, mahiya naman kayo. Sabi ng DDS ni Digong, para daw silang inaapi, kawawa daw sila. Talaga. Talagang ano nga mga Ted kakakapal lang mukha, puta. Anong klase yan? Friend Shervin sa Peta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss ha. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Emans Calona, shout out ha. Sabi ni Prince Shervin, Xerox, anak ng bulok na itlog talaga, ano po? Ayaw talagang tumigil at magpapigil si Babalilina sa kanyang ambisyon na maging sikat. Ano po? Oy, babaeng malansa ang ngalangala. Mano ang umayos ka ha? Yung ginigiliw mo, nananahimik na doon sa kanyang trono ngayon. Dapat ngang maging proud ka pa, di ba? Kasi mission accomplished. Sa isang iglap, walang kaabog-abog, ang pinaka-balasubas at pinakawalang yung tao sa kasaysayan biglang nadakma at
na biyabits at naitapon sa dahig. It's not a prank, it's no joke. Kaya dapat ikaw, Babaylina, manahimik ka at mag-move on ka na. Mag-focus ka kung papaano mo naman papapanagutin yung BFF mong burak sa Diyos at sa batas. Huwag kang magpakadakilang madambaba. Ikaw dapat ang matakot sa Diyos. Ang ipinagtatanggol mo ay puro kriminal at magnanakaw sa kaban ng bayan. Binigyan kayo ng Diyos ng paulit-ulit na pagkakataon to redeem yourself nung kayo mapatalsik sa mansyon, pero ang kaitiman ng buto mo sagaran talaga. Wala ka talagang takot at respeto sa Diyos. Nayawa ka. At ikaw naman ang itapon doon sa iwahig. Nabwisit ka. Makita ulo. Isa kang huwad at mapanling lang na taong gobyerno. Sarili mong kapatid, binabalasubas at ipinagkakanulo mo para lang kumampi sa mga birdugo. Kala mo naman sasagipin kanyang mga damonyong ng mga sindikato ng mga yan, pero huwag kang mag-alala. Pag tapos ka na nilang pakinabangan, gawing mukhang tanga, in the end, baka sila mismo ang magtulak sa'yo sa sarili mong hukay sa bangin. Yun. May kasamang palakpak. No joke. Malutong na halakhak. May kasamang belat. Buti nga sa'yo. Pwes, inam. Nakita ulo yung Tia Deli. Ha? Johnny Bigodo. Gandang gabi ka, Roque. Walang yaya itong si Amy. Ayaw talagang tumigil sa pagkampi sa mga Duterte. Daig pa niya si Sara kung makapagtanggol kay Digong. Totoo. Tsaka ang kinakalaban niya dito ay sariling kapatid pa niya. Siguro nga hindi ito tunay na kapatid ni PBBM. At may relasyon siya kay Digong. Ating alam. Ha? Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Ay, nako. Napakagaga pala nitong Amy nito. Ano yan? Gusto niyang mawala sa power itong si BBM at kinakasuhan at mawala ang nasa DOJ at pati kapulisan. Ubod ng tangang babali ng ito. Tayo nga, ordinaryong mamayan, alam na legal lahat ang ginawa ng BBM administration at tama lang na isuko ito sa ICC dahil mabigat ang ebidensya dito. Ano bang pinagagawa ng babali ng Amy na ito para lang makakuha ng boto sa mga DDS? Kaya kahit kalabanin pa nito sariling kapatid niya mismo. Wow, ha? Yan. Elizabeth ulit, oh. Sir Rox, di naman ako nagtataka kung bakit itong mga DDS supporter niya sobrang bilib dito kahit na isa itong halimaw ang mga Duterte. Kasi ang poon na sinasamba nila ngayon, itong mga Duterte, ganun sila katanga, kabobo, sarado utak, bulag, bingi. Ewan, mga dakilang gunggong sila, Sir Rox. Ay, nako. Totoo yan. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Jan Di Mahango, shout out. Elizabeth Iscareo ulit. Worst president talaga ito si Digong, Sir Rox. Naabi mo pa. Pati mga anak niya, iisa mga ugali, mga bastos, walang galang sa buhay ng tao. Sila ang batas. At tingin ko, wala silang kinikilalang Diyos kundi si Satanas. At wow ha, komportable daw itong si Sara sa maipapanalo daw nila ang impeachment nito. Alam niya kasi na ang mga senador na boboto bilang judge, ikakampi niya. O diba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. Mario Canlas, shout out ha. Lahat ng kayamanan ng Duterte ay may sumpa. A wealth gotten through dishonest gains has a curse. And the curse shall not come without a cause. Mauubos lahat nilang kayamanan. Sa kaso pa lang ni Digong. Imagine 150 million a month. Sara soon will follow. Ay, naawat eh. Maria Francesca, shout out. Senadora ba yan na matatawag? Honorable pa nga tawag dyan. Kaya hanap ba na ba? Malu Santos, shout out. Palagi ko ay malaki ang pabuya ni Amy from the Dutertes. At yan ang mga DDS may pasobre sa mga yan. From them,
Paano mo ikakatuwa o baka mga wala ring utak ang mga nagsisigawan na mga hangal? Lahat yan ay pwede. Jaime, shoutout. Karox, i-share ko lang. Lola ko ang dating yaya ni Aimee. Ayon sa lola ko, alam niya ang tunay na ama ni Aimee. Hindi raw totoo na si Mayor Lacson ang tunay na ama ni Aimee. Kilala daw niya kung sino ang totoong ama ni Aimee. Ito raw ay sa katauhan ni Max Alvarado. Kaya pala parang kay Max hinulma ang pagmumukha ni Aimee. Ang pangit. Di naman siguro. Ikaw naman. Lina Pamilara, shout out. Totoo. Nakakasuka talaga itong mga Duterte. Hindi mo maintindihan. Dami pa rin supporter. Yun talaga ang nakakasuka ron. Dami pa rin tanga. No? Lina. David Ali Mendoza. Harox, mukhang kumpiyansa sa Rajim Potpot na makaka-quit siya sa impeachment niya. Ang masasabi ko lang po kay Sara ay, you tell me, sana nga siya nga po ma-impeach yan at nang mabawas-bawasan ng kayabangan nila sa katawan. Totoo. Maria Luisa Alipada, shout out. At least kay Apula, kay konti lang yung nagkukurap at walang party list. Ngayon, Diyos ko, hanggang kapitan, ilan ang bahay at sasakyan. Mga mayor, daming bahay, sasakyan at negosyo. Dapat wala ng senador. Isahan na lang ang Congress. Dapat wala na ring vice. Parang bumalik ng panahon ni Digong, ni Marcos Sr. Ganun. Ako, sang-ayon ako dun. Sherry Jason, shout out. Buti pa si Digong na ipagtatanggol ni Aimee, pero yung mga biktima ng EJK nakaawa-awa kagagawan ni Digong, mga Pilipino rin naman yun. Grabe ka, Aimee, anong nangyari sa'yo? Anyway, excited na ako kung sino-sinong mananalo sa May 12. Sana manalo ang Bunyog, number 87. Oy, Bunyog mga friend. Bong Tupas, Aimee, sana wag ka nang makisausaw sa mga Duterte. Paano na ang mga pinapatay nila? Matauhan ka na sana matauhan ka sana sa tama. Kaya din si Pastor, Pastor Jun Lago, Hello Man Roque. Totoo po palang tayong naririnig ng mga anak ni Totoo po wala tayong naririnig sa mga anak ni Real McCoy, pero ang dami pong nangyayari sa loob ng Malacanang, lalo na kay Aimee. Bago niya inagaw si Coach Tommy Manoto kay Aurora P1, may mga kwento siya ng mga gwapong PGB. Kaya po tinitiggramahan ng uncle ko ang sarili niya. Tinigramahan ng uncle ko ang sarili niya na may emergency sa bahay nila kasi mainit. Nagiinit na si Aimee sa kanya. Visit. Bago pa ang pelikulang Bodyguard ni Whitney Houston ay nauna na to sa Malacanang. Yung pong pang-agaw ni Aimee kay Tommy ay parang pagmasaker sa isang pamilya at pag-iba sa isang tahanan. Homewrecker siya. Ang emotional pain ay mahirap maalis sa isip at damdamin ng taong nasaktan. Yan si Aimee. Huwag din natin kalimutan yung illicit love affair ni Apula kay Dobby Beams. Parang pelikula. Sumasakay sa trunk ng kotse at pumapasok sa kusina ng Malacanang. Malaming love affair yan. Pastor, kala mo si McCoy marami yan. May mga artista pa nga nachichismis dyan. Ay, naku. Ako pa. Magkabahay at magka-lupa channel. Shout out. Huwag tayo bumoto ng DDS at BBBM. Ang liberal ang iboto natin kahit hindi sila kilala. Important, wala tayong binoto na PBBM at DDS. Kung may PBBM man, ay si Abalos lang. Oo. Herlinda Aquino. Ewan ko ba naman, kuya, kay PBBM,
yung mga kinuha niyang mga kandidato, halata naman na maka-Duterte, maka-Dutae, kaya sila tinatawag na weak leader. Nga eh. Marilo Pabianak, shout out. Blessed Sunday po tayo at sa mga ka-warriors. Nawa po tuluyan na sila di makaupo sa gobyerno, maging prayer natin lahat para sa ating bansa. God bless po sa ating lahat. God bless, Maril Pabian. Federico Mandak, shout out. Sigurado hindi naman si Imelda sigurado hindi alam ni Imelda yung mga nangyayari kay Amy at BBM. Talagang siraulo na si Amy. May lihim na inggit siguro yan. Saka wag naman sanang mangyari. Pagtuluyang nasira utak ni Amy at nabilog ng husto ni Sara ang utak nito at magsalita ng mali tungkol sa pulburon issue. Si Sara ang tagumpay dyan. Wasak ang Marcos family. Federico Mandak ulit Ayan na. Nakita na in public kung gaanong uring nilalang itong pulong Duterte. Pero itong mga zombie ni Duterte pa rin. Pumapasok pa kaya si Sara sa OBP? Nagtatrabaho pa kaya ito? Magsimula ng Quadcom hearing, puro pagbatiko sa gobyerno ang ginagawa nito hanggang ngayon. At hindi batikos, bastusan pa ang kampanya na ginagawa niya. At gaya ng dati, yung mga zombie nila ay Duterte pa rin. Yun nga, Federico, puta yun. Ang akala yata nila, ang nangyayari ay pelikula, na si Sara ay kanilang tagapagligtas at tagapagtanggol dahil matapang kuno ito. Biro mo, nanapak na sheriff, nagkampanya na hindi niya teritoryo at pinagmumura, pinintasan mga mukha ng kalaban nila. Kaya bilib na bilib sila kay Sara sa tapang kuno. Sa kapal na mukha, kamo. Jane Labay na, my friend, shout out Boy Hong Kong Balong. Busy si Jane. Si JC Hope. Siguro namasyal na naman yun, no? Hanggang bukas po muli. Mission accomplished, mga friend, Yun lang sa akin. Pag ito napadismiss nitong mga abogado nitong si Duterte at naipanalo nila yung kanilang argumentong lack of jurisdiction, tama si Libayan. Bulok ang ICC. God bless. Sana mali ako. Sana mali tayo. Sana. Pero ako naniniwala ako na hindi lulusot. Kasi ang titindi ng mga abogadong Pilipino At saka marami naman nagsasabi, pati nga Supreme Court, na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil 2019 pa lang nagkaroon na nakaalis. 2018 na umalis si Digong dahil sa dami ng pinapatay niya. 2019 pa nagkaroon ng effect yung kanyang pag-atras, paglaya sa ICC, di ba? Yung inilitis mula nung panahon pa nung mayor pa siya sa Davao. Di ba? At saka yun nga, saan ka naman nakakita, Atty. Libayan? Ang dami nang namamatay, wala pa nakakapagsampan ng isang kaso. Diba? God bless. Mga boss, hanggang bukas po muli.